welfare of the people is the supreme law. Oh. Nais lang siguro ipahiwatig dito ni Senador Erwin Tulfo ang kanya pong statement kahapon sa nagpapatuloy na hearing sa Blue Ribbon. Nasa linya na po si Senador Erwin Tulfo. Senador, may buntag. Tagbay Aljo, may buntag sa Tanana na Minaw, Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag. Opo, naintindihan ko po ang inyo pong sinabi kahapon. Tama ho, no? Nakapakanan ng taong bayan ang masusunod. Opo, dito po sa... Opo, go ahead po, Senador Erwin Tulfo. Actually, by Aljo, marami nagsasabi. Mali daw yung sinabi ko at bawiin ko yung sinabi ko na bend the law. Mm-hmm. Simply, it is an idiomatic expression by, ikaw nag-law school ka naman. Mm-hmm. It simply means by, you take exceptions sometimes to the law. Mm-hmm. Ano ba itong mga exception na ito? Iyon ba, exemption. Ano ba, ito ba, magdadrive ka, overspeeding ka, kasama mo si Mrs. Huliin ka ng enforcer, overspeeding. Siya na mamadali kasi manganganak ng Mrs. ko. Mm-hmm. Titikitan ba ng enforcer yun? Of course not, di ba? Mm-hmm. Or may curfew sa minor. Yung bata, 16, pauwi pa, huli ng pulis. Curfew ngayon ang sagot ng bata, sir, wala po naghanap buhay. Patay na po yung tatay ko, wala na po iniwan na kami. Ako na lang tsaka nanay ko. Sino ho magpapakain sa amin? These are the things that what I meant by Aljo. Na you bend the law, you take exemptions, di ba? To the law, to the rule. Alam naman ng mga tao, yung mga nagre-reklamo, yung nagdudunong-dunungan sa batas. That is what I meant, you bend the law. Hindi ko sinabi, labagin nyo ang batas. No. As a matter of fact, I was addressing that bend the law doon sa mga otoridad and even to the officers of the court. I'll give you an example again by Aljo. Ito mga binigay ko example, everyday happening ito eh. Pero may mga instances, minsan nga by Aljo, pag nakapatay ka eh. Okay. Nagiging lenient a judge. Kasi tatanungin, ba't yung pinatay? Sir, it was in self-defense. Self-defense, diba? Tama. Exactly. So, tama naman yung sinabi mo na the welfare of the people is supreme law. Kung sa Latin yan by Aljo, ang sinasabi na sa salus populi est supremo lex. Ibig sabihin, the welfare of the people is the supreme law. Okay. Ang sinasabi ko lang naman kahapon doon sa DOJ na ipagsusuli ng pera, doon nag-umpisa yan na meron daw restitution. Sabi ni Senator Marcoleta, well, I agree, di ba? May babatas tayo, may sinusunod eh. Walang nakalagay doon na isoli mo na yung pera. Pero sinasabi naman ni Secretary, kung sila ay sincere at willing tumulong sa gobyerno, ay sagad na nila, di ba? Ibalik nila yung ninakaw nila, di ba? Ibigay na nila yung ninakaw nila, and then usap tayo. Kasi pag pumasok ka na sa Witness Protection Program by Aljo, alam mo ba mangyayari dyan? Absuelto ka na, hindi ka na kasama sa kaso dahil ikaw ng testigo. Napakasarap buhay, kompleto pa, may security ka pa. O, pagkatapos hawak-hawak mo pa yung perang ninakaw mo. How is that? Where is justice? Isa pa by Aljo, I will talk about if we keep on, kung batas lang rin ang pag-uusapan natin by Aljo, sinasabi na violate the law. Wala akong sinabing you violate the law. Sabi ko, you bend the law. Ika nga, you take exemptions. Ito ay para sa mga otoridad, ito ay para sa court of law. I'll give you an example. Sabi nga, may nagsabi, I don't know if it was Mayor Lim, former Mayor Lim, or the late Mayor Lim, Alfredo Lim, the law applies to all, otherwise than at all. Tama naman yun. Pero by Aljo, bakit? Kung ang example na bibigay ko, yung nahuli sa isang grocery store na ng bulsa ng 2 lata ng sardinas, kulong ka agad. Kukunin yung lata ng sardinas, tatawag yung pulis, yung tindero, yung kahero, papakulong yung tao. Bakit ito ba, Aljo? Billions. Kailangan may proseso. Ito wala na proseso. Dalhin ka kayo sa presinto di ba? Kasi may CCTV daw. So diretso ka sa kulungan. Bakit ito billions and billions of pesos kailangan idaan sa proseso? It is unfair by Aljo. It is very, very unfair. In fact, dito sa batas na ito, sa Witness Protection Program, Senador Erwin Tulfo, wala nga sa batas na dapat may restitution bago maging state witness. But the DOJ Secretary, Senator Erwin, has the power to make
as a requirement ang itong restitution. So, naintindihan kita pwedeng i-bend yung batas dahil pwede po mag-formulate dyan ang secretary ng DOJ na isali ang restitution. Tama ho yun, Senador. I am addressing it by Aljo doon sa mga authorities, sa law enforcers natin, okay? Traffic enforcers, even to the officers of the court. Alam naman nila yan, it is an idiomatic expression, bend the law. Ibig sabihin, you take exemptions, di ba? Police ka, hulihin mo ito. Bakit ka nag-overspray? Yun na nga, sir, misis ko ito, talaga may evidence sa mga anak na pumutok na po ang panubigan, di ba? Hindi ka mag-speeding, susundin mo lahat ng traffic stop dyan. Pangalawa, yung sinasabi ko yung sa curfew, yung bata na nagtitinda to survive, kailangan, nabibreak niya yung law para for survival. Tama din yung sinasabi The welfare of the people is the supreme law. Yung sa Latin ba ay sinasabing salus populi est supremo lex. Tama naman. Then nung linggo, sigaw ng taong bayan, ibalik yung pera na yan. Di ba? Taong bayan yun, ilang libo yun. May kasabihan na naman tayo sa Latin, vox populi est vox Dei. Ibig sabihin, voice of the people is the voice of God. Ilang libo yun Huwag sabihin, boses ng demonyo yun. Tama. May ganun kadami. I mean, it's the populace na shouting and clamoring. Para may nag-aabogado talaga, Senador, merong nag-aabogado sa mga Vizcaya, sa mga Diskaya, dyan sa Senado. Alam mo ba, Eljo, alam ko, na kaliwat ka ng banat na nagpapanggap daw. No, what I'm just saying, and I will stand by, hindi ko babawiin yung sinabi ko by Aljo, na bend the law. You take exemptions to the law. Kung parang gusto na simple, wag ko na gamitin, take exemptions. Yung sinasabi ni Secretary, actually po pwede, kung talagang voluntarily, nandun sa hearing, sabi niya that voluntary. Magbigay sila. Sarap buhay ka na ba, Aljo? Biro mo, may protection ka ng gobyerno. Okay? Aba, hindi ka na absuelto ka na sa kaso. Hindi, kasi testigo ka di ba? Tama. Pagkatapos ng kaso, dadalhin ka pa sa abroad dahil magkukuhan. Sarap buhay. Paano yung ninakaw mo sa tao, dala-dala mo yun, hindi ko kunin sa'yo? So baliwanag ko dito, Senator Erwin, bago makapasok diyan sa programang yan, ang mag-asawang Diskaya, ibalik nyo muna ang pera. Sila si Diskaya lahat by Aljo, lahat na ito. Magtitistigo, pati si Alcantara, pati sila Bryce magtitistigo, lahat sila ibalik. Pati yung mga hindi titistigo by Aljo, ibalik na nila, wag na yung yung korte pa magsasabi kasi may due process daw. Nung ninakaw ba nila, may due process ba? Sumunod ba sila sa proseso? No. I mean, proseso ng sindikato. So pati yung mga nagnanakaw, pati yung mga matataas na opisyal, ibalik na nila, di ba? Yun lang yun Naghihirap yung taong bayan Okay. That's the point by Aljo. That's what I was driving at yesterday. To simplify it, take exemption to the law. Tama. Or exemption to the law. Okay. Daghang kay salamat, Senator Erwin Tulfo, Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning. Good morning. Thank you. Aljo Bendijo sa DCXL News.